Isang kobra ang pinagtutulungang hukayin ng mga kalalakihang ito. Sa sala ay may nakaburol, ang Padre di Pami. Natuklaw siya ng isang kobra na nakapasok sa kanilang kulambo. Tensyonado ang lahat habang naghihintay. Ang bahay ay nasa isang pampamilyang compound na nasa gitna ng malawak na bukirin, kung saan sadyang namumuhay ang makamandag na ahas, ang Philippine Cobra. At sa wakas ay nahuli ang ahas na ilagay sa sako hanggang Kaya alam po siguro siya nagising, nakadagit siya. maring gumalaw. Hindi po siya makaalis sa kulambo, kaya Anong kasi po yung ginawa niyo? tinalian po namin ng goma. Sa katotohanan ay hindi naman ang ahas na ito ang tumuklaw. Ang tumuklaw na kobra ay dagliring napatay ng biktima. Sa unang ospital na pinuntahan nila, sinabihan lang silang walang antivenom. Kaya isinugod siya sa ibang ospital kung saan huli na. Wala nang nasabi ang kapatid ng biktima kung inaplayan ba ito ng CPR sa sumunod na ospital. Pero dito na rin idineklarang patay. Mapalad si Aling Edna Hulao ng Mabalacat, Pampanga. Dahil sa kaso niya, tinubuhan siya sa ospital na una nilang pinuntahan bago ipinalipat ng ibang ospital. Ang intubation o paglalagay ng tubo papunta ng trachea o bukana ng baga ang sagot para masuplayan ng oksigen ang pasyente. At malaki ang tsansa nito na manatiling buhay hanggang dumating ang pangontrang gamot o malabanan nito ang epekto ng kamandag. Mapalad din si Mang Rudy de la Cruz dahil sa kabila ng no vital signs niyang kondisyon, binalikan ito ng doktor at siya ay nabuhay. Marami tayong kababayang hindi naligtasan ng kamandag dahil sa hindi pagkaalam kung ano ang dapat gawin. Ang tuklaw ng kobra ay hindi laging death sentence. Sa tamang disposisyon, sa tamang ospital at sa tamang doktor, malaki ang pag-asang mabuhay. Sa pag-share ng ating mga video ay nakakapagpalaganap tayo ng kaalaman at baka sakali rin ang problema sa kakulangan ng antivenom ay makarating sa mga kinauukulan at magawan na ng aksyon. Maraming salamat po.